friends and friendship until now wala pa si Papa Dudes. Hindi pa nakalabas sa hospital. Saan ito kumakain siya. Ayan ang food niya. Mahirap kasi my friends and friendship i-explain kung ano ang sakit niya dahil alam naman ninyo, siya ay underlying condition talaga siya. Kaya ganon. At sana'y magiging okay na siya at bigyan pa siya ng mahabang buhay at good health kahit papaano. Na-hospital si Papa Dudes. Wala akong naluluto. Tinatamad akong kumain. Nawawalan ako ng gana magkakain. Welcome back to my channel. It's Mama Ella Bolano Vlog. It's morning. It's 6:30 in the morning here in the US. At kagdat na nakaready na ako. Dahil my friends and friendship until now wala pa si Papa Dudes. Hindi pa nakalabas sa hospital. 6 days na siya doon. Kaya nandoon siya ngayon dahil medyo critical din ang kanyang situation doon. Kaya ito, punta ako ngayon sa hospital. Kasi may mga test sana makalabas na siya at para maging normal na sana ang kanyang heartbeats, ang kanyang rate ng kanyang heart ay masyadong nag-down. Kaya maraming ilalagay sa kanya para magkaroon siya ng normal na paghinga. Kasi minsan nag-down ang kanyang heart rate. Instead na sometimes nagiging nasa 50s or pababa at natatakot ang doktor baka mag-cardiac arrest. Kaya inalagaan muna siya, 2 days siya sa ICU at ngayon inilagay na siya sa isang private room din doon at tapos ay maraming mga test pang gagawin. Medyo ilang araw naman na naging okay na siya ang kanyang rate ng kanyang heart. Pero hindi pa rin kampante ang doktor, may nilalagay sila. Kaya baka kung hindi sa 15 days na ilalagay nila na parang monitoring dito sa kanyang heart na pag in case na bumaba ang heart rate niya, ayun ang magpapump nang i-obserban siya ng 15 days. For in case na hindi uobra, ilalagay lang siya ng pacemaker, my friends and friendship. Panalangin naman niyo ang asawa kasi Papa Dudes, my friends and friendship, na sana mag-okay na siya at makalabas na siya sa hospital. Okay, pupunta ako ngayon doon sa hospital sa kanya, kaya mamaya ipapakita ko ng slide lang sa inyo. Okay? At shout out sa inyong lahat dyan at think positive always at sana mag-ingat lang kayo at malayo kayo sa kung anumang sakit at sana ay magiging healthy ang lahat. Okay, bye-bye for a while. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Nandito ako ngayon sa Sutter Medical Center at nagbibisita kay Papa. Pero nandoon siya sa isang test at nilabas muna siya kaya nandito ako sa waiting room. Nagkaantay ako dito sa waiting area na lumabas si Papa Judy para sa kanyang bronchoscopy. Kailangan lahat, medyo parang okay na siya, my friends and friendship. Kaya lang sobra ang kanyang pag-lost weight. Siguro pag nasa Pilipinas lang kami, hindi namin kinaya ang mga babayaran dito sa ospital. Nag-stay na siya rito ng siguro mga 5 days na. Kaya lahat ay na-provide at na-take care siya, my friends and friendship. Kaya sensya na kayo. At busy talaga si Mama Ella. Dito ako ngayon sa hospital nag-aantay sa kanya. Okay? See you na lang sa latest kung kwento sa inyo. Pag lumabas na siya dinala siya doon para ma-check ang kanyang lungs, everything kasi bago siya ilabas dito ay i-check. Might be nalalabas na siya either tomorrow. Kaya lahat habang nandito siya sa hospital, chine-check para maging okay. Matagal siya, my friends and friendships, doon sa ilalim yata ang bronchoscopy niya. Kaya nandito pa na ako ngayon sa labas nag-aantay. Ang panahon ngayon is malamig na my friends and friendship at uulan yata mamaya. Kaya mamayang mga 3 o'clock dadaanan din ako dito ng anak kong si Chanel dahil off sila pag nagsundo kay Zoe para makabalik ako sa Bay Point. Kaya nakakalungkot din my friends and friendship kung walang asawa mo sa bahay sa hospital, pero mas okay siya rito sa hospital kasi parang sigurado mo rito pag nandito ko sa hospital marami silang dinudugtong sa buhay mo. Kaya my friends and friendship, wala ka pang iniintindi ng mga babayaran dahil lahat sa insurance cover lahat. Kaya ito ang maigi dito sa Amerika.
Kaysa kung dyan ako sa Pilipinas, matagal na siguro nawala si Papa Dudes. Kaya pray na lang ninyo, my friends and friendship, sa pagaling ng asawa ko. Magandang panahon, my friends and friendship, pero malamig. Nandito ako sa taas pa rin, sa 4th floor. Ayan ang view ko, my friends and friendship. Doon sa lugar na yun, doon ako umuwi, tatawid pa ng tulay. Dito lang ako patayo-tayo at napagod ako sa kakaupo, my friends and friendship. Tagal kong paghihintay, kaya dito lang muna ako. Naglalakad-lakad para ma-exercise din ako. Kaya hindi ako nag-aalis ng aking mask. Siyempre dito ako sa hospital, mas mabuti yung safe. Nandito ako sa loob ng hospital. Lumabas na si Papa sa galing doon sa ilalim, sa baba, sa pag-bronchoscopy sa kanya. At nandito na siya sa taas at ito kumakain siya. Ayan ang food niya. Sabi niya tumataas ang sugar niya, kaya ayaw niyang inumin ang gatas. Tinatapon daw niya itong mga gatas. Sabi ko, ipunin mo at iuwi ko yung gatas. Say hi pa, you're okay pa? Because my friends and friendship are saying hi. Okay, yung kumakain siya. Mahirap kasi my friends and friendship i-explain kung ano, yun lang ang sakit niya, dahil alam naman ninyo siya ay underlying condition talaga siya, kaya ganon. Kaya nandito ako sa room niya, nilipat siya dati doon sa kabilang room, pero nilipat siya rito, kaya hopefully na makalabas kami kung okay na lahat ang result ng kanyang mga test. Welcome back to my channel. Nandito pa rin ako sa hospital, my friends and friendship. Ayan, pero kailangan kong mag-mask. Iba naman din mag-mask, pero ayaw kong magkasakit dahil walang mag-aalaga dito sa pasyente ko. Kaya, ngayon kanina pa ako dito. Kaya labas na ako doon, ako pumunta sa opo. Paano itong pasyente ko? Utot ang baho. Kasi nagkakaroon siya ng gas at may iniinom siya na para hindi ma-bloated ang tiyan niya. Tawa siya ng tawa pag pumasok siya rito. Pag pumasok ako at nauutot siya for oxygen aprea. Hold on my friends and friendship. May tumawag kasi yung sa oxygen niya na ginamit pa noong 2 years ago. Nandun pa sa bahay. Ngayon, my friends and friendship, ito yung pasyente ko, medyo mukhang umiigi na siya. Kaya ayan, humingi ng coffee. O say hi. Humingi ng coffee at saka ayan ang kinakain. Kaya nakakatuwa naman dahil ang dami niya na nagkumain naman siya. At siya ang nagpupunas din sa sarili niya. Parang kung ganong ka miserable ang pagpasok niya rito. Dahil na down ang kanyang oxygen at ang kanyang heart rate. Ay ngayon naman parang malakas na siya. Hopefully na gano'n na siya, my friends and friendship, na okay na siya. Kaya happy naman ako dahil hindi sa bahay, hindi naman ako parati dito nagpupunta dahil syempre iniwasan din natin ang masakit dito. Mahirap na at dadalhin ko sa bahay at may mga maliliit na bata sa bahay, si Zoe. Kaya sana baka bukas kung lumabas ang result ng kanyang test, okay, baka makalabas na siya at sana'y magiging okay na siya at bigyan pa siya ng mahabang buhay at good health kahit papaano. O diba my friends and friendship? Kaya mamaya uuwi na ako. Dadaanan din ako dito ng anak ko at pabalik na ako sa Big Point. Kaya iiwanan ko na siya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman. O gusto mong mag-shoutout sa mga kapatid mo ni Manong Yuli, sabihin mo okay ka dito kasi na ano kanila na ano sila rin. Sabihin mo. Huwag na mag-alala. Okay ako. Sino? Isa-isa mo sila. Sila lahat. Si Manong tumawag pero hindi ko nasagot. Sabi niya huwag kayong mag-alala at okay na daw siya. Nung tumawag ka nung kanina, hindi kita nasagot, kausap ang doktor. Kaya ito na siya, pero ito na humingi sa akin kasi uminom ako ng kape. Lumabas ako, paano ang baho ng kwarto namin, bahong utot. Sa pagpasok ng doktor niya sa cardio, sabi ng doktor, it seems that there is smells good. Hindi ko naintindihan ang sinabi ng doktor. Kung anong sabi, akala ko mabango talaga yung kwarto. Huli ko na nang mapansin, mabaho pala ng utot, baho ng utot. Sino ba naman ang hindi mapuno ang hangin ng tiyan dito sa ano mo, pag na-hospitalize ka, talagang gas talaga ang umiiral.
Kaya pinapainom siya ng gamot na para sa gas na ilabas niya. Sabi niya, ng pasyente na to, kasalanan nila kasi pinainom nila ako ng gamot ng pampalabas ng gas. Di, saluhin daw ko. Sabi, saluhin nilang lahat ng aking galit sa mundo. Salbahe itong pasyente ko. Ang galit daw sa mundo, saluhin daw nila. Sobra pa daw sa anong gera nga ngayon. Saan nga ang gera? Sa Israel, sabi niya, yan, bombahan na dito ng utot sa kwarto. Ay, lumalabas ako, pumunta ako doon sa waiting area. Doon ako nag-akapi-kapi, sabi. Pagbalik dito, bit-bit ko ang kape ko. Ba, sabi niya, di kape-kape, kahingan mo rin ako ng kape. Restricted siya, may restriction siya sa fluid. Kaya ang iniinom lang niya is 2 ml. Kaya sabi ko, kailangan huwag mo ubusin niya na kasi sabi ng nurse mo magbigay sa kanya. Yung, may restriction ka sa fluid. Oo daw, huwag mo ubusin. Bahala sila, sabi mo, ubus ko to. Tingnan ba ninyo? Okay. Pagpasok pa naman ng doktor dito, wala siyang mask. Akala ko talagang, kasi naglipat kasi tayo ng room. Akala ko sabi niya, mabango ang kwarto ninyo. Hindi ko kasi naamoy. Huli ko na nang maamoy, pumapasok dito sa mask ko na baho pa rin ng utot dito. Akala mo imburnal. Yun pala yung sinasabi. Mutot ka na naman? Damo yun! Eh naku, kung ganito ko ako nurse, ay hindi ko talaga papasukin dito. Ito? Saan ko ilagay ito? Dito? Ito, saan ito ilalagay? Yung ano? Sa kumod. Kumod. Okay. Pinapalipat niya sa akin yung kumod. Sabi niya, lagay mo sa bathroom, kasi kadiri naman dyan yan. Pinilipat ko. Okay. Ito meron pa siyang milk. Ayaw niyang inumin. Sabi niya, dalhin ko daw sa bahay. Baka sabi ko masira. Kaya hindi ko nadadalhin. Marami yan. Kaya naubos niya yung kape niya. Oh, inubos mo? Kulang na ni. Kulang pa? Ay, tama na. Loko ka. Kulang pa ang kape daw. Tubig. Iinom ka ng kaunting tubig? Meron. Ako masuwad doon. Okay, meron. Kaunti lang ha. Kasi restricted ka sa water. Hingi ka na lang. Ayun. Ano, ba't nakadala ka? Binigyan ka nito? Yung paglakad ka na yan. Buang doon. Alisin ko na. Punta ko sa likod mo. Ay. Sige, dyan lang. Upuan mo lang. Ibukat Tayo ka ng konti. Nay. Up. Ready? 1. Nay. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Dito na. Saan ko ilalagay ito dito? Ibutan mo lang yung lista. Okay. Diyan. Okay. Hajig. Boo! Dekat papa. Lupa ko! Kinaon. Si papa mo ay harawan makulit. Abi manakot kape. Tawin naman kape. Aman mapag inom kat kape. Mainit man. Mainit amin man ang socks. Gubo man imaw. Sin bawon. Sin. Luko-luko gilag mo ako. Sa pandan dito. Haraw si papa mo. Hi. Hi. Tumawag ang anak na bunso at ang apong si Cash. Sabi ko na naman dito sa pasyente ko. Sabi ko, all the time mag-ready tayo. The life is too short. Sabi niya, hindi pa ako ready. Hindi pa daw siya ready na kung ano gawin, mamatay o hindi pa siya ready. Bakit? Sabi ko, kailangan mag-ready tayo. Hindi lang ikaw, ako at lahat tayo. Mag-ready, life is too short. Hindi, maliliit pa yung mga apo ko. Ayan. O, naka-Facebook. Oh, yan, nagpi-Facebook yan. Kaya, okay lang.
Kaya sa mga brothers and sister, ito na yung kapatid ninyo. Shout out sa inyong lahat dyan. Masakit yan. Okay. Baka naibitin. Dayari ka lang ba? Kasi ko yun, hindi ko yun. Nagugutom na ako, my friends and friendship. Buti may baon ako. Kain-kain na ako dahil maya pa dadaan dito sila Chanel. Nagugutom na ako. Ito lang ang kinain ko ng kanina, my friends and friendship, is crackers lang. Tapos ito. Ay, namimiss ko na kumain ng kanin at sabaw. Ubot. Wawa naman sa Mama Ella. Naka-ready pa naman, my friends and friendship, ang lulutuin ko ngayon. At tinulang manok ako at namimiss ko nang humigop ng sabaw. Dahil mula nung na hospital si Papa Dudes, wala akong naluluto. Tinatamad akong kumain, nawawalan ako ng gana magkakain. Kung ano-ano lang kinakain ko. At tinan niyo, halos pumayat din ako na wala sa asawa sa bahay. O diba? Pero sabi ko sa inyo, problema lang yan. Pasok dito, labas dito. Hindi pala may itatago. Lumalabas talaga ang lungkot. My friends and friendship, pauwi na ako. Sasakay na ako ng elevator. Dati, my friends and friendship, natatakot ako masakay ng elevator. Ngayon, okay na ako. Brave na ako. Ay, ito. First floor sa baba ko. Madilim na, oh. Ano, wala pang 5. Pang 5, madilim na. Rest ko na sa 1. Alabas ako, my friends and friendship. Dito na ako. Sa hospital na ako. Ayan, dito si Papa. Dito si Papa naka-confined. Yan. Malaki-laki din. 15 minutes later. Kararating ko lang, my friends and friendship, galing sa hospital at iniwanan ko namang okay doon si Papa Dudes. So hanggang dito na lang tayo. At ako ay magluluto pa ng aming dinner. At namimiss ko ng humigop ng sabaw. Ilang araw katulad sinabi ko hindi ako nakapagluto. Kaya ngayon magagawa ko ng tinulang manok. My friends and friendship, bye-bye. Shout out na lang sa inyong lahat. At shout out sa mga bago kong subscriber at sa mga viewers. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa aking channel. Don't forget to subscribe, like, and you can comment down below the box and share. Bye-bye!